Magandang gabi po, mga kabigay. Welcome po sa ating Barangay Kapre. Ako po muli, si Boy Kapre. At isa na naman pong kwento na mula sa tunay na pangyayari ang ating ibabahagi. Pakinggan natin. Maaga pa lamang ay nagtungo na si Tasyo sa bahay ng kanyang kumpare. Isa kasi siya sa 5 tutulong upang kumatay ng baboy roon. Dinala ni Tasyo ang kanyang matalas na itak upang ipanghiwa sa karne ng baboy nakakatayin nila mamaya. Isang baboy lang naman yun, pero may kalakihan. Birthday kasi ng anak ng kanyang kumpare at magdidibo. At gaganapin yun mamayang gabi. Kung ket ngayong umaga pa lamang ay kakatayin na nila ang baboy upang mailuto agad bago pa dumating ang hapon. Ang kaugalian sa Romblon, hindi kumpleto ang pagkatay nang walang kasamang inumin. Iyan kasi ang nagpapagana sa kanila habang nagtatrabaho. Siyempre, kasama na roon ang kanilang pahambugan na kwentuhan at sinasamahan pa ng halakhakan. Hindi nila alintana ang pagod sapagkat masaya silang ginagawa ang pagkakatay. Buhay pa rin sa Romblon ang diwa ng bayanihan. Kaya naman, habang naroon sila sa likod ng bahay at habang hinihiwa at pinipira-piraso ang karne ng baboy, ang ilan ay abala naman sa pagkakabit ng mga dekorasyon sa harap ng bahay kung saan gaganapin ang kainan mamayang gabi. Hindi naman masyadong marami ang mga imbitadong bisita. Tanging mga piling kaibigan lang ng may kaarawan ang kasali sa pagtitipo na yun. At halos mga kamag-anak at kapitbahay lamang ang mga dadalo. At dahil nga abala ang bawat isa sa kani-kanilang toka, hindi na nila namalayang hapon na pala. Parang ang bilis lamang ng mga oras. Isa-isang nagsipagdatingan ang mga kaibigan ng may kaarawan. At ganun din ang kanilang mga kapitbahay at mga kaanak. At eksaktong 6:00 ng gabi, nagsimula na ang birthday party. Sinimulan nito sa isang panalangin hanggang sa nagtuloy-tuloy na ang daloy ng programa. Nang matapos ang programa, nagsimula ng kumain ang lahat. Pagkatapos ng kainan, ang iba ay nagpasya ng maunang umuwi, lalo na't ang mga kaibigan ng may kaarawan ay malalayo pa kasi ang bahay ng mga ito. May mga nagpaiwan namang ilang kapitbahay at kamag-anak. Nag-aantay pa sigurong ipagbalot ng mga natirang ulam. Samantala,
Sa di kalayuan ay naguumpukan sa bilog na mesa ang isang grupo ng mga kalalakihan at isa roon ay si Tasyo. Nagiinuman sila habang kumakanta sa videoke. Halatang lasing na sila sapagkat simula pa kaninang umaga ang kanilang inuman. Habang palalim ng palalim ang gabi, unti-unting umuwi na rin ang mga bisitang nagpaiwan kanina. Hanggang sa sila-sila na lamang ang natitira ron. Madaling araw na nung natapos ang kanilang inuman. Pipigilan pa sana ni Mang Iboy ang kanyang kumpare na si Tasyo na doon na matulog at mag-aantay na lamang ng mag-umaga bago umuwi sa kanila. Ngunit hindi na nagpapigil pa si Tasyo. Malayo-layo rin kasi ang bahay nila. At may madadaanan pa siyang mga puno ng kawayan. Nabali-balita sa lugar nila ay meron daw mga elementong nagpaparamdam doon. At ang kawayan na yun ay tinatawag yung bahoy sa pananalita ng mga taga-Romblon. Iyon iyong mga espiritong may kakayahang manakot na mga daraan doon. Tanging maliit na flashlight lamang ang naging tanglaw ni Tasyo sa kanyang daraanan. Ngunit sa kabila nun, ay hindi siya matatakotin. Sanay naman si Tasyong umuwi ng madaling araw, lalo na nung binata pa siya at galing sa bailehan o sayawan. At habang binabaybay ang tahimik na daan, ay wala naman siyang ibang naririnig sa paligid, maliban lamang sa iba't ibang huni ng mga kulisap. Pasuray-suray man sa kanyang ninalakaran, dala na rin sa kalasingan, ay kaya pa ni Tasyong makaabot sa kanilang bahay kahit na paminsan-minsan ay natatalisod na ito at kamuntik-muntikan ng madapa. Hanggang sa makarating na si Tasyo sa mga kawayanan. Kahit lasing siya nun, naramdaman niyang nag-iba saglit ang ihip ng hangin. Biglang nagsipagtayuan ang kanyang mga balahibo. Dahil siguro sa lamig na rin ng hangin na naroroon. At talagang may gustong maglaro sa kanya noong mga sandaling yun. Hinawakan agad ni Tasyo ang kanyang itak. At hindi siya magdadalawang isip na tagain kung may ibang nilalang man ang magtangkang harangan siya sa kanyang daraanan. Lumabas ka! Harapin mo ako! Sigaw ni Tasyo habang dumaraan sa kawayanan. Sa hindi kalayuan, at kahit medyo nanlalabo na ang kanyang mga paningin, dala ng kalasingan, ay nahagip ng kanyang hawak na flashlight ang isang imahe, isang maitim at napakalaking baboy. Mukhang galit na galit ito
dahil sa nagbabaga na itong mga mata. At kitang-kita rin niya. Naglalaway ang bibig nito. Tila gustong-gustong mangagat ng tao. Nung mga sandaling yun ay biglang nawala ang kalasingan ni Tasyo. Inihanda niya ang sarili sa nakaambang panganib. Ano man ang mangyari, lalaban si Tasyo. Batid niyang hindi ito pangkaraniwang baboy. At sa kanyang hinuha, ito siguro ang tinatawag na bahoy. Hindi niya inalis sa mukha ng baboy ang ilaw ng dalang flashlight. Ang kabilang kamay naman niya ay nakahawak sa itak na hinugot niya mula sa lalagyanan nito. At sa isip-isip niya na kapag sumugod sa kanyang baboy na ito, uunahan na niya ito ng taga bago pa siya masunggaban. At ganun na nga ang nangyari. Biglang sumugod ang baboy. At mukhang desidido itong lapain si Tasyo ng buong buo. Sa isipan ni Tasyo, tatagay niya sa leeg ang baboy upang mapuruhan agad ito. Ngunit nang akma na itong lulundag sa kanya, siya namang pagtaas niya ng kanyang makintab na itak, nasilaw ang mga mata ng baboy kaya't napalingon ito. At imbis na sa leeg itong matatamaan, sa pisngi na tamaan ng baboy. Kitang-kita ni Tasyo ang pahabang sugat na nagawa rito habang sumisirit pa ang dugo. Bumagsak ang baboy, natumba sa lupa, pero mabilis din itong tumayo at tumakbo palayo. Naglaho ng tuluyan ang kalasingan ni Tasyo dahil sa nangyari. At mabilis na rin siyang naglakad pa uwi. Naguguluhan si Tasyo kung ano nang nangyari doon sa kanyang nakaengkwentro. Kinaumagahan, balitang-balita na may isang lola raw na nadulas sa kanilang kaingin ng nakaraang gabi habang binabantayan nito ang kanilang maisan. Kaya naman, napadaos-dos daw ang matanda mula sa taas ng dalisdis na kaingin hanggang pababa. Ang kaingin na yun ay maraming mga bato at mga putol na kahoy na siguradong maglilikha ng sugat sa kahit kaninong malalaglag doon. Ayon sa balita, dinala raw agad ang matanda sa isang manggagamot. Ngunit sa kabila ng pagkadaos-dos nito sa may kaingin, ayon sa kwento, ang tanging sugat na natamo lamang ng matanda ay isang mahabang sugat sa kanyang pisngi. Malalim yun na tila gawa ng matalim na bagay. Halo-halo ang kuro-kuro ng mga tao sa paligid na kung bakit daw
Wala ni kahit isang galos ang matanda kung nalaglag ito sa kaingin. Nang makarating ang balita niyon kay Tasyo tungkol sa matanda, mas pinili na lamang ni Tasyo na tumahimik na lamang. Pero sa kanyang kuro-kuro, alam niyang siya ang may kagagawan ng sugat sa matandang yun. Ang sugat na yun ay isang patunay na ang baboy na kanyang nakaengkwentro nung isang gabi at ang matandang babae ay iisa. Ngayon, alam na ni Tasyo na aswang pala ang isa sa kanilang kapitbahay.